Hello mga best, andito tayo ngayon sa Mount Canlaon Nature Park at ating i-interviewin si Mr. Leonito Dulman. Isa siyang park ranger. Dulman, ilang years na po kayong nagtatrabaho sa DENR? Mula pa, nasagot pa 1980. 1980s. Ano pong maaari niyong mabahaging kwento about sa Nature Park mga 10 years ago? Di ba sabi niyo po kasi kanina, prior sa interview natin, na before ginawa itong kaingan ng mga tao? Inuuling. To the point na konti na lang ang mga mga puno. Okay. Kaya ngayon makikita nyo mga best, yung mga puno dito sa Mount Canlaon, sasabihin nyo na talagang siya, makapal yung kagubatan dito. Dahil na rin sa mga park ranger at DNR na nagpo-protekta rito. Sino-sino po ba yung mga pumapasok dito? Kung sino-sino na lang before? Bago ka pumasok dito, buwak ka muna ng Permit. Eh yung po, before po nang pinabayaan to ng DENR, pinapasok lang po ito ng mga sibilyan. Inuuling lang nila. So, gaano po ba kalaki ang protected area na ito? 2,024 hectares. Sa 2,024 hectares po, mga ilan po dun yung na nakalbo dahil sa kaingin? Malaking part po ba? Siguro kalahati. Hala, talaga? So, ibig sabihin, mga ilang taon na po yung mga nakakaraan? Kasi po, ay 45 years sa mga 20 years or 30 years ago? Or nung pagpasok nyo po dito as empleyado, ganun na po yung pangyayari. So, ibig sabihin, 45 years ago, may mga puno na lang dito sa Mount Canlaon, nasa na lang po, nasa 1,000 plus hectares na lang. So, ganun siya mga best. Wala na rin. Virgin forest na lang natira. So, ngayon, dahil sa... so ang nabili na lang po talaga ang virgin forest na lang. The rest, wala na. Hala. Parang wala na po ngayon nagkakaingin dito. Okay. May nakita po kami sa bandang ilalim na may mga may mga puno ng kape. Ano po yun? Natural na tumubo or tinatanim nyo? Okay. Robusta. Sino po nag-harvest nun? Kayo-kayo na lang. Pwede po ba nilang i-harvest kung silang nagtanim? Kasi bawal lang naman sa party ang pagpupol. Okay, pag-harvest. So meaning, halimbawa kaming mga isa kaming galing sa isang lugar, pwede kami magtanim. Tapos, basta if ever na harvest time, pwede mo lang kunin. Agreement. Sir, nakita ko po itong malawak na grassland na ito. Sino po bang nagmamay-ari nito? Wow. So mga best, itong part na to is private na. Tapos ang part na ito sa likod, ito naman ang pagmamay-ari ng gobyerno or ng DENR. Sir, maraming pong salamat. May mga natutunan kami doon. So, ano po yung last message nyo sa mga tao na makakapanood nito? Ang bukid, kaya mas namin nga may bukid isa. Okay, so protektahan ang kabundukan. Iyon ang last message ni Sir Dulman. Sir, marami pong salamat. Thank you po. Interviewin natin ang another park ranger, si Sir Mario Montaño. Sir, nabanggit mo yung yung protected area na hindi pwedeng makapag-kaingin. Pwede niyo po ba ma-explain? Sige, sir. Sir. Pwede sa mga agricultural na pangkabuhayan ng tao. Species, yung protected. Strictly. So, hindi na talaga pwede masukan ng mga tao at saka pwede gawa ng mga buhay. Okay. So, mga ilang square meter ang SPC? Yung
lupa ng Mountain Naon, talagang hindi nila specify yung species at Okay. Pero kayo, ma-identify nyo. hindi rin lang. Paano nyo malalaman na hindi kayo pwede rito? Tas, Kasi yung species talagang natural growth talaga ng malaki yung kahoy. Okay. So, ibig sabihin, baka yun yung sinasabi ni Sir na Virgin Forest. Sabi niya sa akin, yung Virgin Forest daw, mga 1,000 hectares. So, hindi pwedeng galawin yun. Yun lang daw yung natira before. Okay. Talagang for species talaga. So, pwede bang magkaingin Sa dito? hindi rin, pwede hindi. Ay, hindi na. So, pinagbabawal na talaga. So, bawal lang kaingin mga bes. Pinagbabawal ang paggawa ng uling. Yun. Si General Binyas ang may-ari niyan. Grabe, ang laki ng property niya dito, ha? Akala ko may Bacolod. Nandun pala yung Bacolod sa likod ng bundok na yun. Ako, Don Salvador. So, Don Salvador. Salvador. Ito ano yan? Umulisa pa ka to. Pakanto sa... Morsha to? Oo. Sa amin Morsha man eh. Hindi yan, yung mga kapatagan na yan. Hindi. Ito bago na daw. Bago. Ito gawa bago. So nandun tayo sa kabila ng bundok na to. May mga beso. Ang lapad. Wow, ang lapad.